Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Sa Radyo Natin FM. Maayong buntag Naval, maayong buntag Biliran. Karong adlaw September 22, 2025. Ang welcome to the program Alagang PhilHealth sa Biliran. Episode 9 na po ang Alagang PhilHealth sa Biliran. Every Monday po 11 a.m. hanggang 11:30 a.m. And kasama ko po ang PhilHealth Accounts Management Officer of PhilHealth Naval. Good morning, Ma'am Michelle Sylvia. Good morning, DJ Abona, o good morning sa mga listeners sa Alagang PhilHealth sa Biliran. Yes, ug ang among topic karon no, buhay ay mahalaga. Suporta ng PhilHealth para sa mental health. Okay, so before anything else no, sa may mga kuan diha, mga pangutana about diri sa PhilHealth, samtang naa diri si Ma'am Michelle Sylvia, pwede ka mo manawag sa hotline number sa Radyo Natin FM, ang 053-500-8003. And of course, ang PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph. And ang ilang Facebook page, ang PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. And of course, pwede mo mag-email sa ilang, sa ilang email na phillinknaval@gmail.com ug ang atong PhilHealth Naval anaa mahimutang sa Bernardes 2, Antipolo, Naval, Biliran. Una na mong pagasugdan ng among topic no ato sa lantawon ug paminawon ang gamayng commercial break gikan gihapon sa PhilHealth. UHC na! May PhilHealth number ka na ba? Kung hindi ka pa rehistrado sa PhilHealth, narito ang iyong dapat gawin. Para sa online registration. Una, punan ng tama at kumpleto ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Pangalawa, ipadala ang PMRF, PDF o JPEG format sa Action Center at philhealth.gov.ph. Kalaki pang scan copy o litrato ng valid identification card at iba pang kinakailangan dokumento. Gamitin ang subject na ito sa email, register, space, name, space, city o province, region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na iyong sinulat sa PhilHealth Member Registration Form. Maaari ring magtungo sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Ihanda lamang ang mga sumusunod na requirements. Maayos na napunan na PhilHealth Member Registration Form. Magdala rin ng isang valid ID. Kung may idedeklarang dependent, dokumentong magpapatunay ng relasyon dito at proof of income kung ikaw ay nagtatrabaho. Narito ang mga halimbawa ng proof of income. Narito naman ang listahan ng valid ID na maaaring ipresenta. Mga dokumentong ipipresenta para sa idedeklarang legal dependents.
Kapag nakompleto na ang mga requirements kasama ang maayos na napunan na PhilHealth member registration form, dalhin ito sa pinakamalapit na PhilHealth office sa iyong lugar. Hintayin ang ibibigay na Member Data Record o MDR at PhilHealth ID card na naglalaman ng iyong PhilHealth Identification Number. Ito ang patunay na rehistrado ka na sa PhilHealth. Kung ikaw ay papasa na bilang PhilHealth Lifetime Member, abay mag-update ka na rin. Isumite lamang ang mga sumusunod. Para sa mga Senior Citizen Program members naman, para naman sa sea-based overseas Filipino members na kasalukuyang nasa ibang bansa, bumisita sa pinakamalapit na accredited collecting partner tulad ng iRemit at Ventaja Corporation. Magparehistro gamit ang Electronic Registration Facility. I-download ang kumpleto at maayos na napunan na PMRF at i-email ito sa ofp@philhealth.gov.ph. Ang dali, di ba? Tara na at magparehistro upang di maabala sa pagkamit ng benepisyo. Once again, good morning to all the listeners of 103.9 Radyo Natin FM Naval. Again, welcome to the program, Alagang PhilHealth sa Biliran. Ang among topic, no? Once again, buhay ay mahalaga, suporta ng PhilHealth sa mental health. Mahal ang kinabuhi, suporta sa PhilHealth alang sa mental health. Maayong adlaw kaninyong tanan sa naaging simana, no, atong gisaulog ang World Suicide Prevention Day nga ginaselebrar matag Setyembre 10. Kini usa ka pahinumdom nga ang maayong panghunahuna pareho ka importante sa maayong panglawas. Sumala sa report sa WHO, na-estimate nga 5 ka Pilipino sa matag 100,000 ang mamatay tungod sa suicide matag tuig. Tungod niini, gipaayo sa PhilHealth ang mental health package aron mapalapdan ang access sa mental health care alang sa mga Pilipino. Kini nga programa usa ka suporta sa tumong sa gobyerno nga malikayan ang sayong kamatayon ug mapaayo ang kalidad sa kinabuhi sa mga Pilipino nga adunay sakit sa panghuna-huna. Atong hisgutan niya ang detalye sa PhilHealth Outpatient Mental Health Package. Busa, atong padayon ang pagpaminaw, no? Karon atong pangutanon si ma'am kung unsa man ang pagpasabot anang mental health, ma'am. Sumula sa WHO, ang mental health mao ang kahimtang sa maayo ang panghunahuna og emosyon. Diin ang usa ka tawo adunay kapasidad nga makabot ang iyang tibuok potensyal ug makapuyo og normal nga kinabuhi. So kung adunay problema sa mental health, posible nga maapektuhan dili lang ang tawo, kundi apil usab ang iyang pamilya ug palibot, nga makahatag og emotional, psychological, social ug financial nga kabug-aton. Yes. So unsa ang kasagarang sintomas niining mental disorder, ma'am? So depende kini sa klase sa kondisyon sumala sa WHO. Usa nga sintomas ang pag-usab sa hunahuna o pagbati, pananglitan, sobra nga kasubo or kawad-on sa gana, kakulang sa concentration or konsentrasyon, sobra nga kabalaka or kahadlok. Pag-usab sa pamatasan, pananglitan, paglikay sa mga tawo, pagbaton og delusyon, hallucination or paranoia. Pisikal nga sintomas, pananglitan, pag-usab sa pagtulog o pagkaon nga sobra or kulang, kakapoy or kawad-on sa enerhiya. Pagkawala sa abilidad sa pag-atubang sa kinabuhi, pananglitan, lisod nga pag-atubang sa stress or problema. Most commonly is stress, no? Opo. Depression, mo ginakaroon mga anxiety, especially sa mga estudyante, no? Laban na kita sa atong life, no? Ngano nga importante man nga magpakonsulta, of course, sa doktor, ma'am. So importante nga maagapan dayon ang mental health problems aron dili nimo samot or makaapekto sa pisikal nga panglawas. Karon dili na kinahanglan mabalaka tungod kay adunay outpatient mental health package ang PhilHealth. Unsa ang outpatient mental health package, ma'am, sa PhilHealth? So adunay outpatient benefit package alang sa mental health. So apil niani ang benepisyo sa assessment gikan sa primary care physician or mental health specialist.
So napod 12 ka follow-up consultation nga sa usa ka tuig nga kauban sa outpatient benefit package para sa mental health. So kauban pod ni ani ang laboratory o diagnostic test. So naay unom ka general mental health services o 25 usab ka specialty mental health services. Tambal pod gikan sa Mental Health Medicine Access Program. So naay siyam ka tambal nga included sa general o specialty mental health services ug psychoeducation, psychological support ug psychotherapy. Okay, so unsa nga mga kondisyon ang apilan sa package, ma'am? So base sa Mental Health Gap Action Program or MHGAP sa WHO, so apil niini ang depression, psychosis, epilepsy, child and adolescent behavioral disorders, dementia og self-harm ug suicide. Okay. So tagpila man ang benepisyo ani ma'am matag tuig? So sa General Mental Health Services package, so ang package ni ani is 9,000 matag tuig. So kauban ni ani ang assessment gikan sa primary care physician, 12 ka follow-up consultation kada tuig og laboratory og diagnostic test. So unom ka diagnostic test ang included sama sa CBC, urinalysis, fasting blood glucose, lipid profile, liver profile o renal function test or creatinine and chest x-ray. So sa kauban pod niani ang tambal sa Mental Health Medicine Access Program, so naay siyam ka mga medisina. So diri lang nako i-mention kada usa kay ang pwede ani mohatag ang naalay po ang doktor lang. Yes. So dili ni pwede paliton sa isang kinsa. So ang ikaduha naman ang specialty mental health services, ang package matag tuig is 16,000. So cover ni ani ang assessment gikan sa psychiatrist, psychologist o neurologist. So kauban pod ni ani ang 12 ka follow-up consultation kada tuig, and then laboratory o diagnostic test. So 25 ka diagnostic test ang included. And then tambal gikan sa Mental Health Medicine Access Program. So siyam gihapon ka medisina ang included ani. Okay, so kinsa man ang maka-avail ani nga mga benefits, ma'am? So tanang Pilipino basta rehistrado sa PhilHealth o sa Mental Health Registry maka-avail ani nga benepisyo. So ang psychiatric cases para sa pasyente nga edad 10 anyos pataas, so covered gihapon ni ani og walay age limit alang sa neurologic cases. Asa makig-uban ang pasyente kung gusto mag-enroll sa mental health package, ma'am? So pwede sila muadto sa 12 nga mga accredited na health facility sa ilang lugar. So ang mental health coordinator sa facility ang mag-guide sa ila para maghatag og tukmang impormasyon og makipag-coordinate sa PhilHealth alang sa mga papeles para sa claims. So ano na bayad, ma'am, ang miyembro ubos sa mental health program ani? So naay bayad ang miyembro kung gusto sa pasyente nga dugang nga serbisyo og mag-upgrade sa mga services sama sa additional psychotherapy. Apan ang dugang bayad human ibawas anay ang PhilHealth benefits. So kung naay sobra, mao'y ilang baydan. So magsabot sa ang pasyente o ang doktor. Bitaw no. Okay, so asa makita ang listahan sa mga PhilHealth accredited facilities nga naghatag og outpatient mental health package? So makita ni siya sa PhilHealth website ang mga nagpa-accredit sa outpatient mental health package. So as of August 31, 2025, naanay 77 ka provider sa general mental health services, and then siyam naman ka pasilidad sa specialty mental health services. So sa Region 8, pwede ta mag-enroll like dinhi sa Naval or dinhi sa Navali or sa Biliran Province, naanay upat ka mga RHUs ang nagpa-accredit for outpatient mental health services. So ang Kawayan Primary Care Facility, Almeria Rural Health Units, TB Dots Center and Birthing Facility, Kaibiran Rural Health Unit, and Culaba Municipal Health Office. So upat ka RHO, Kawayan, Almeria, Kaibiran ug Culaba. So sa Katbalogan naman, so di na lang nato ni mention kay murag layo naman ni para sa ato. Oo, tama.
So, speaking of, di ba nagstorya ta about sa yakap at ang mga accredited clinics, ma'am? Apo. So, unsa naman ang mga updated na accredited clinics sa yakap di ani nga region, ma'am? So sa Region 8, so din sa ato sa Biliran, tanan ng RHUs, pwede ta mag-avail sa yakap. And then, Biliran Provincial Hospital og Naval Doctors Healthcare Services Incorporated. So sa Tacloban, ang mga hospitals, Divine Word Hospital, Eastern Visayas Medical Center, Tacloban City Hospital, Divine Race Family Healthcare Center, Health Check Medical Clinic and Laboratory, Rafa Medical and Diagnostics Center, Gentle Care Polymedic and Maternity Clinic, Tacloban City Health Office, Multi-Services Clinic, Abukay District Health Center, San Jose District Health Center, Diit District Health Center and Birthing Facility, Sagkahan District Health Center and Birthing Facility, VNG District Health Center Birthing Facility, and New Kawayan District Health Center and Birthing Facility. Okay, so mao kadto ang mga updated, accredited clinics para sa yakap, no? Dinhi sa Region 8. Oh, so of course, mag-commercial break sang tano og mobalik ang alagang PhilHealth sa Biliran. Nais magdagdag ng dependents? Baguhin ang civil status o kaya may babaguhing datos sa iyong pangalan at address? Mag-update na ng iyong PhilHealth record. Siguraduhin laging updated ang iyong PhilHealth record para walang hassle sa oras ng paggamit ng benepisyo. Libre at madali lang gawin ito. Sundin lamang ang mga sumusunod. Punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Siguraduhin na kumpleto ang mga detalye na kinakailangang mapunan at huwag kalimutan ang lagda. Lagyan ng check ang updating/amendment na nasa bandang kanan taas ng PMRF. Maglakip ng malinaw na kopya ng isang valid government-issued ID o kopya ng birth certificate. Maglakip din ng kinakailangang supporting document tulad ng mga sumusunod. Narito ang iba pang mga dokumentong kailangang isumite ayon sa idedeklarang dependent. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office para makuha ang iyong updated member data record. Suriing mabuti ang MDR upang masiguro na tama ang mga datos bago umalis. Kung inactive ang member, maaaring magpadeklara bilang dependent sa asawa. Magpasa lamang ng deactivation letter kalakip ang PMRF na pinunan ng asawang magdedeklara kasama ng marriage certificate at dalhin sa pinakamalapit na PhilHealth office. Maaari ring mag-update ng record online. Kailangan lamang punan ng PMRF, ilakip ang mga scan copy ng mga kinakailangang dokumento at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. Register space name space city/province/region. Para sa mga self-paying members, kinakailangan na updated ang iyong monthly income dahil ito ang magiging batayan kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Magsumite lamang ng PMRF kung saan nakadeklara ang monthly income at updated contact information, kasama ang mga supporting documents at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. PHICMEM Income Update space name space province/region. Tandaan, ipa-update na ang iyong record para mas maayos at mas mabilis sa paggamit ng iyong benepisyong PhilHealth.
20 minutes after 11. And of course, alagang PhilHealth sa Biliran, nagpaminaw gihapon kamo together with Ma'am Michelle, Sylvia, and of course, atong hihatag ang higayon para kay Ma'am Michelle. So, announcement. So, from PhilHealth Central Office na ay HRD Advisory 2025-09-014. So, celebration of the Kainang Pamilya Mahalaga Day. So, ang opisina sa PhilHealth offices shall be suspended on September 22, 2025 starting at 1 p.m. para mahatagan ang mga PhilHealth employees and their families to observe Kainang Pamilya Mahalaga. So, as declared by Proclamation Number 60, Series of 1992 and 326 Series of 2012. So, ang office hours karon until 1 p.m. 1 p.m. lang. So, mo-resume siya ugma. And then, reminders naman para sa mga PhilHealth members na wala pa'y account sa PhilHealth member portal o sa eGov Super App. So, ma-remind me again na maghimo mong account para pinaagi ni na app, pwede na or dali lang ma-access ang member data record, ang PhilHealth contribution, o makapili sa inyong gusto nga yakap clinic. So, kung walay account or app sa eGov Super App, so pwede gihapon, diretso mo bisita sa PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Ang ikaduha, ang PhilHealth All Case Rate or ACR app. So, pinaagi ni na app, dali lang ma-check kung pila ang case rate sa mga medical or surgical cases. So, i-download lang niya siya sa atong mga cellphones, pwede sa iOS or sa mga Android na mga users. So, another, pag-follow sa FB page na PhilHealth Region 8 Eastern Visayas. Para naman sa mga premium contribution sa mga self-earning individuals, so ang deadline of payment katapusan sa working days sa bulan. So para naman sa gusto magbayad online, pwede magbayad through GCash or pwede gihapon sa PhilHealth member portal or pwede gihapon sa eGov Super App. Para sa mga na ay dugang napakiana, pwede mag-message diretso sa FB page or mag-email sa info.pro8@philhealth.gov.ph. Okay, so kainang pamilya kuno karon alauna. Ngano wa man siya nag-whole day, ma'am? Ay, nganong si ma'am ang gipangutana, no? Hay nako, bitaw, kainang pamilya. Sa tuingon nila, mangaon ko no ang pamilya. Hagi, oy, mangaon man gyud ang pamilya basta alas 12 na. Ay, alas 12 alauna. Maragana na family day kung baga tigali no. Okay, sa mag-commercial break na buntag kadiyot lamang og mobalik ang alagang PhilHealth sa Biliran. Ang pagbabayad ng premium contribution ay mahalaga at responsibilidad ng bawat miyembro upang mapanatili ang katatagan ng National Health Insurance Program para sa kapakinabangan ng lahat. Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ginagarantiyahan na agarang makakagamit ng mga benepisyong pangkalusugan o ng immediate eligibility ang lahat ng Pilipino sa panahon ng pagkakasakit. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga miyembro, kinakailangang matatag ang pondong pinagkukunan nito. Ang pondong ito ay nanggagaling sa lahat ng kontribusyon ng bawat miyembro na may kakayahang magbayad o mga direct contributors. Subsidiya ng gobyerno para sa mga indirect contributors, gayon din ang pondo na manggagaling sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PAGCOR, PCSO at DOH. Sa tuwing mangangailangan ng miyembro ng serbisyong medikal, operasyon man, confinement, outpatient o primary care benefits, sa naipong pondo kumukuha ang PhilHealth upang ipambayad sa mga serbisyong ibinigay ng ospital o pasilidad sa pasyente. Paano ang pagbayad ng kontribusyon sa PhilHealth? Para sa mga indirect contributors tulad ng mga indigent, beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, senior citizens, persons with disabilities o PWDs, sangguniang kabataan officials, mga dating na-enroll sa ilalim ng Point of Service
o naisponsoran ng local government units o LGU at mga Filipinong edad 21 pataas na walang kakaya magbayad ng kontribusyon, ang national government ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contributions. Para sa mga direct contributors naman katulad ng mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor kasama ang mga sea-based migrant workers, ang kanilang buwanang kontribusyon ay otomatikong kinakaltas sa kanilang buwanang sahod. Ito ay pinaghahatian ng empleyado at ng kanyang employer. Ang premium contributions ng direct contributors ay base sa itinaktang premium rate ng Batas UHC. Ito ay nakasaad sa talang ito. Para sa taong 2021, mananatiling 3% ang basihan ng premium sa halip na 3.5% bunsod ng COVID-19 pandemic at bilang tugon sa direktiba ng Pangulo ng Pilipinas. Para naman sa mga self-earning individuals, land-based OFWs at practicing professionals na mga direct contributors din, ang kanilang kontribusyon ay base sa kanilang buwanang kita. Sila ay maaaring magbayad ng kontribusyon sa alinmang PhilHealth office at sa mga piling PhilHealth accredited collecting agents tulad ng mga bangko, bayad center, SMart Inc. at iba pa. Maaari ring magbayad online ang mga self-earning members. Mag-login sa www.philhealth.gov.ph. Piliin ang online services. I-access ang PhilHealth member portal at mag-create ng account. Hanapin ang payment management at mag-generate ng statement of premium account. Piliin ang paraan ng pagbabayad, maaaring debit or credit card o GCash. Isang confirmation receipt ang matatanggap para sa successful na pagbabayad. Upang magamit ang payment management ng PhilHealth member portal, kinakailangan updated ang iyong buwanang kita sa iyong PhilHealth record. Laging tandaan, mahalaga ang kontribusyon mo para mapanatili ang pondo na siyang panggagalingan ng benepisyong pangkalusugan para sa lahat. Bayanihan at damayan para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Maging responsableng miyembro, ugaliing maghulog ng iyong PhilHealth contribution. Minutes after 11 og aniya nakita sa mga pangutana ninyo no aron matubag ni personally ni Ma'am Michelle og ato nang pagasugdan kay 2 minutes na lang no. First question ma'am, usa daw siya ka OFW, wala pa daw siya ning balik abroad pero naundang ng contribution sa PhilHealth. Pila ka buwan ang bayranan para magamit niya ang benepisyo niya sa PhilHealth otro? So kung niuli siya, sa time na ning uli siya, wala na siya contribution, mauto siya ang sugdan niya sa pagbayad sa iyang PhilHealth as self-earning individual. Pero kung gusto dayon niya magamit og dili pa niya kaya bayaran ang tanan kabulan, so pwede ang karon lang na month magamit niya. Okay. So sa PhilHealth Yakap daw, apil ba mga bata sa maka-avail sa benepisyo? So tanan kita, ang member o ang atong mga dependents, kita tanan maka-avail sa PhilHealth Yakap. Okay. So unsaon pagpa-member sa PhilHealth sa mga senior citizen po? Para sa mga senior citizen, mag-fill out lang sila og PhilHealth membership registration form or PhilHealth member registration form. Attach ang photocopy sa ila senior citizen ID. Okay, so that's it for today's episode 9, no, about mental health. This is DJ Avono saying daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa 103.9 Radyo Natin FM Naval, Ma'am Michelle. So daghang salamat ug maayong buntag. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth sa Radyo Natin FM.